Buena Manong Balita. Idiretso natin, nasa ating linya na, Attorney Vigor Mendoza II, Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB. Attorney Mendoza, sir, kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Already, good morning sa iyo. Mabuti naman. Idiretso ko na ho sa pinakapaksada po ng kilos protesta ngayon ng grupong Manibela. Yung demerit point, hindi raw kanilang pinoprotesta, pati na rin po yung pag-i-impound, pagtatanggal ng plaka, sobrang bagal ng pagproseso po ng kanilang mga dokumento para po makapasada, binabanggit ng grupong Manibela. Attorney Mendoza, sir. Good morning ka, Orly. Good morning po sa lahat. No? Tuloy-tuloy naman na aming dialogo in my 2 months in office so far. No? Isa sa unang bagay na aking inatupag, ito mga concerns ng Manibela, no? Sa pagpapakonfirm ng unit sa LTFRB. So meron na ho kaming sinumit na panukala sa ating mother agency para maaprubahan na at pinakikinggan lang namin lahat ng mga grupo. Especially pag change policy po yan, hindi mo pwedeng isang grupo lang ang pakikinggan namin. We have to hear everybody. We conducted a nationwide consultation was this last week. No? Tapos, tinapos na namin yung aming proposed change policies para ma-address po natin yung mga concern po nila. Attorney Vigor, kasi yung ilang mga detalye ng kanilang pinagbinasa ko yung ilang kagabi, meron ding mga reklamo regarding dun sa demerit point sa lisensya. Pagkakaalam ko, isa rin to sa pinag-aralan po ninyo, di ba, Attorney Vigor? Opo, the part of LTFRB po, no, meron nung kaming isasubmit siguro this week. To. Although sa LTO talaga ito yun, LTO concern talaga ito, Attorney Vigor. May LTO concern rin. On the LTFRB side, meron na kami yung panukala dyan sa demerit point, dun sa JAW, no, yung mga penalties being imposed to public utility vehicles. Isasabit po namin yan sa DOTR this week para mapag-aralan, mapag-usapan. No? At naintindihan natin ang sitwasyon ng ating mga driver. No? Talagang matindi itong demerit point system. No? But tingin ko po, I agree to a certain extent sa ating mga drivers na medyo sobrang higpit naman. To the extent, baka tayo magpulang ng drivers ng mga PUVs. No? We have to make it reasonable. Kasi kung tuloy-tuloy lang po yan, talagang magkakaproblema tayo. We will go back to zero as far as drivers are concerned. Ilang buwan pa lang pala kayo sa LTFRB mula nung magkaroon ng reshuffle sa DOTR, Attorney Vigor? Pangatlo? 2 buwan pa lang. 2 buwan pa lang. Siguro magandang pag-usapan mo na ito at kung pwede pa naman siguro wag mo nang ituloy ngayon at sa halip na magawa ng kilos protesta, pumunta sa inyong tagap at mag-usap. Willing naman siguro kayo, Attorney Vigor, ano? Ready kayo? Agree ako dyan sa sinasabi. Kailangan pa ba mag-strike? Pag-usapan na lang. Kung walang solusyon, sige. Pero pwede naman pag-usapan lahat yan eh. Okay. Attorney, ililipat lang ako kasi kahapon, meron isang paksang nakita ako na problema o issue sa transportasyon. Ang LTFRB raw yata pinaimbisigahan yung pagkakaroon sa yung license, insurance, insurance sa public transport. Na parang meron yatang binigay kayong deadline ng November 30, then December 1 may humabol. Parang usapin nyo ng kung sino yung marapat na magkaroon ng insurance sa pagre-renew ng mga prangkisa, pati na rin po rehistro, Attorney Vigor. Kauli kasi isa sa mga requirements sa mga pampublikong sasakyan, kailangan meron silang passenger accident insurance. So, ang nagpa-accredit kung sino po ang pwede magbigay ng passenger accident insurance ay yung insurance commission. Okay. Iniintay lang namin ang formal transmittal ng insurance commission kung sino-sino ang mga na-accredit po nila. Ang alam ko, natapos na yata ang accreditation process. So, hintayin ho namin yan. Pag-aaralan po namin yan, tapos ipapatupad po namin yan. Ayun, siguro sa susunod na pagkataon, pag-usapan po natin yan kasi marami rin ako may question po dyan, lalo-talo doon sa mga ibang insurance company na alam naman natin walang problema. Yung iba ho, talaga nagkakaroon ng problema dahil may mga paglabag, lalo na hindi sumusunod sa deadline ng pag-submit ng kinakailangang requirement. Attorney Vigor, maraming salamat sa pinagkaloob ng pagkakataon. Sir, tatawag ulit kami hanggang
siguro kahit hanggang bukas sa mga development ng mga pangyayari ito, sabi nyo nga, maganda siguro pag-usapan ito, total, dalawang buwan pa lang kayo. Siguro, baka mas marami kung pwede matalakay o pag-usapan kung mag-uusap siguro kayo, Attorney Vigor, ano? Opo. Yes, Ka-Orly, tama sinasabi mo. Maraming salamat sa ulitin po, sir. Thank you po sa inyo.